Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong lolo at lola. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong lingkod at doktor na laging nakaalalay at nagmamalasakit sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Nagigising ho ba kayo ng 2:00 ng madaling araw? Hindi po iyan dahil lang sa tumatanda na. Maaaring ito ay senyales ng kakulangan sa 5 bitamina. Marahil iniisip ninyo na ang paggising ng alanganin ay normal na bahagi ng edad, pero para sa marami na higit 10 anyos ito ay maaaring babala ng iyong katawan. Madaling sisihin ang stress o ang huling kape na ininom ninyo. Hindi po ba itinuro sa atin na nagbabago talaga ang tulog habang tayo ay nagkakaedad? Pero ang totoo, kapag kulang ang inyong katawan sa ilang mahahalagang sustansya, hindi nito maayos na nakokontrol ang mga hormones na nagpapatakbo ng inyong tulog at gising gaya ng melatonin at cortisol. Narito po ibabahagi ko sa inyo ang 5 karaniwang kakulangan sa nutrisyon na sumisira sa inyong tulog. At pakiusap, manatili po kayo hanggang sa huli dahil ang numero 1 ay madalas hindi napapansin ng mga doktor, ngunit ang pag-aayos nito ay hindi lang makakatulong sa inyong mahimbing na tulog, kundi maibabalik din nito ang inyong lakas sa araw. Bago tayo magsimula, kung ayos lang po sa inyo, pakipindot ang like button. Kung sa tingin ninyo ay makakatulong ito, maaari rin kayong mag-subscribe para mas madali ninyong matanggap ang mga payong pangkalusugan. Salamat po. Kaya ang problema ay hindi lang basta nagigising kayo. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung bakit at paano ito aayusin. Himayin natin ang 5 kakulangan sa nutrisyon na maaaring pinag-uugatan nito. Magsisimula tayo sa pangkaraniwan pero madalas na nababaliwala hanggang sa pinakamabisa sa dulo. Nutrient number 5. Vitamin C, ang inyong pananggalang sa oxidative stress. Marahil ang alam ninyo sa vitamin C ay para lang sa sipon at pampalakas ng resistensya. Tama po ba? Pero ang papel nito sa tulog ay talagang hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Ang bitaminang ito ay para sa mga nakakaramdam na hindi mapakali ang katawan sa gabi kahit nakalmado naman ang inyong isip. Ang isyung nilulutas nito ay ang tinatawag na oxidative stress. Isipin nyo na lang po ito na parang kalawang sa loob ng inyong mga selula. Sa buong maghapon, ang ating katawan ay gumagawa ng mga molecules na nagdudulot ng pinsala. Ang prosesong ito ay tumitindi kapag tayo ay stressed o may sakit. Sa gabi, dapat ay nasa repair mode o nag-aayos ang inyong katawan para linisin ang mga pinsalang ito. Pero kung kulang kayo sa vitamin C, wala ang pangunahing kagamitan ng inyong katawan para labanan ang stress na ito sa selula. Kaya imbes na magpahinga, nananatiling alerto ang inyong katawan, nakikipaglaban sa loob na sapat na para gisingin kayo bigla. Ang sikreto ay nasa kapangyarihan nito bilang antioxidant. Ang vitamin C ay nagbibigay ng electrons sa mga magugulong molecules na ito para pakalmahin sila. Kapag sapat ang proteksyon ng inyong katawan, makakapagpahinga na ang inyong sistema at makakapasok sa malalim na tulog na napakahalaga. Hindi lang po ito teorya. Isang pag-aaral noong 2014 na inilathala sa journal na PLOS ONE ang nagpakita ng malinaw na koneksyon. Ang mga individual
na may mababang antas ng vitamin C ay nag-ulat ng mas madalas na pagkaudlot ng tulog at mas maikling oras ng tulog. Mas malamang na matulog sila ng mas mababa sa sapat na oras. Ipinapakita nito na kailangan ng sapat na vitamin C para sa tuloy-tuloy na pahinga. Paano makakakuha ng ang sapat nito? Maganda ang orange, pero may mas magagandang pagkain. Ang isang malaking dilaw na bell pepper siling dilaw ay may higit sa 300 mg. Ang isang tasa ng strawberries o isang kiwi ay mahusay din. Para sa siguradong supply, maaari kayong uminom ng suplemento. Ang dahan-dahang dosis na 500 mg ng buffered vitamin C kasabay ng inyong hapunan ay mainam. Iwasang inumin ito bago matulog nang walang laman ang tiyan para hindi sumakit ang sikmura. Ano po ang paborito ninyong pagkunan ng vitamin C? Prutas ba o tableta? Pakisulat po sa comments sa ibaba. Nutrient number 4, vitamin B6 ang tagapamahala ng produksyon ng melatonin. Ito naman ay para sa mga nahihirapang makatulog agad o iyong mga nagigising at biglang nagkakarerahan ang isip at hindi na makabalik sa tulog. Ang vitamin B6 ay hindi lang basta B vitamin. Ito ay kritikal na foreman o kapatas sa pabrika ng tulog sa inyong katawan. Kung wala ito, titigil ang produksyon ng mga kemikal na nagsasabi sa utak ninyo na oras na para matulog. May dalawang hakbang ang proseso nito. Una, tumutulong itong gawing serotonin ang amino acid na tryptophan. Ang serotonin ay ang feel-good chemical, pero ito rin ang ginagamit para gawin ang ating pangunahing sleep hormone. Sa ikalawang hakbang, kailangan ulit ang vitamin B6 para gawing melatonin ang serotonin na iyon. Kaya kung kulang kayo sa B6 kahit gaano pa karaming aming tryptophan ang makuha ninyo sa pagkain, hindi ito mabubuo. Hindi makukuha ng utak ninyo ang senyales ng melatonin para patayin ang ilaw at matulog ng mahimbing. Ito ang dahilan kung bakit ang kakulangan dito ay nagdudulot ng pakiramdam na pagod pero gising na gising ang diwa. Malinaw ang siyensya dito. Isang pag-aaral noong 2018 sa Journal na Nutrients ang nagsabing ang vitamin B6 ay mahalaga sa pagpapaganda ng kalidad ng tulog. Sa isang pag-aaral, ang mga matatandang binigyan ng B6 supplement ay nagsabing nabawasan ang kanilang paggising sa gabi kumpara sa mga hindi uminom. Mas malalim at presko ang kanilang pakiramdam pagkagising. Para masigurong sapat ang inyong B6, kumain ng mga pagkain gaya ng garbanzos na napakagandang pagkunan. Ang isang lata nito ay sapat na sa inyong pangangailangan. Mahusay din ang salmon tuna pitso ng manok at patatas. Kung iinom ng suplemento, mas maganda kung kasama ito sa B-complex vitamin. Hanapin ang B-complex na may 25 hanggang 50 ng B66 at inumin ito sa umaga o tanghali dahil minsan ay nakakapagbigay ito ng enerhiya. Nutrient number 3. Magnesium ang switch ng inyong katawan para mag-relax. Narito na tayo sa hari ng mga pampakalmang mineral. Ang kakulangang ito ay para sa mga nakakaramdam ng panginginig ng kalamnan pulikat o yung pakiramdam na banat ang katawan kaya hindi makarelax sa gabi. Kung ang pakiramdam ng katawan ninyo ay parang mahigpit na lubid paghiga, baka kulang kayo sa magnesium. Ito ang literal na switch
para kumalma ang inyong kalamnan at nervous system. Ganito po ang simpleng biology. Ang calcium at magnesium ay magkatunggali. Ang calcium ang nagpapatigas o nagpapakontrata ng kalamnan habang ang magnesium ang nagpaparelax dito. Kapag kulang kayo sa magnesium, puro kontrata ang utos sa kalamnan ninyo at walang nagsasabing bitaw na. Ito ang nagdudulot ng mga nakakainis na pulikat sa binti, panginginig ng mata at pangkalahatang tensyon. Bukod dito, ang magnesium ay tumutulong sa utak na gamitin ng GABA, ang kemikal na nagpapatahimik sa maingay na isipan. Maraming patunay dito. Isang pag-aaral noong 2012 sa mga matatandang may insomnia ang nagpakita na ang mga uminom ng 500 mg ng magnesium araw-araw ay nakatulog ng mas mabilis, mas mahaba at mas mahimbing. Tumaas ang kanilang melatonin at bumaba ang cortisol o stress hormone. Hindi lang sila basta nakatulog, naging mas maganda ang kalidad ng tulog nila. Para makakuha ng magnesium, magsimula sa pagkain. Ang mga madahong gulay, gaya ng spinach o kulitis, almonds, buto ng kalabasa at dark chocolate ay puno nito. Pero dahil sa kondisyon ng lupa ngayon, mahirap makuha ang sapat mula sa pagkain lang. Para sa suplemento, isa sa pinakamabisa ay ang magnesium glycinate. Madali itong sipsipin ng katawan at hindi masakit sa tiyan. Ang karaniwang dosis ay 200 hanggang 400 ml. Inumin ito 60 hanggang 90 minuto bago matulog. Nasubukan nyo na ba ang magnesium? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Nutrient number 2, vitamin D, ang tagapangasiwa ng sikat ng araw. Ang kakulangang ito ay para sa mga taong nakakatulog naman ng 8 oras, pero paggising ay parang hindi natulog. Mababaw ang tulog at pitu-pito. Ang problema na nilulutas ng vitamin D ay ang regulasyon ng inyong sleep cycle para makarating kayo sa malalim na tulog. Hayaan ninyong kwentuhan ko kayo tungkol kay Mang Juan, isang retiradong accountant mula sa Quezon City na nasa edad 60s. Sa loob ng maraming taon, ginawa ni Mang Juan ang lahat ng tama. May tamang oras ng tulog, madilim at malamig ang kwarto, at walang kape pagkatapos ng tanghalian. Pero gabi-gabi, nagigising siya ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Hindi siya stressed, basta gising lang. At pagbangon niya, pagod na pagod siya hanggang buto. Sabi niya sa doktor niya, parang nakalimutan na ng katawan niya kung paano matulog ng malalim. Sinuri ng doktor ang dugo niya. Ang sabi ng doktor, Mang Juan, maayos ang routine mo pero napakababa ng vitamin D mo. Nagulat si Mang Juan. Yung bitamina sa buto. Anong kinalaman noon sa tulog ko? Nagdududa man, sinunod niya ang payo ng doktor. Makalipas ang 3 linggo, may himalang nangyari. Sa unang pagkakataon sa loob ng halos 10 taon, nakatulog siya ng tuloy-tuloy hanggang umaga. Paggising niya, presko at magaan ang pakiramdam. Bumalik ang malalim na tulog na akala niya ay nawala na. Ang kwento ni Mang Juan ay karaniwan dahil natuklasan ng mga mananaliksik na may receptors ng vitamin D sa mga bahagi ng utak na nagkokontrol sa tulog. Ibig sabihin, ang vitamin D ay parang hormone na direktang nag-uutos sa inyong body clock. Ang pinakamagandang pagkunan ay sikat ng araw sa umaga. Pero para sa marami,
lalo na kung laging nasa loob ng bahay, hindi ito sapat. Ang pagkain, gaya ng matabang isda tulad ng salmon at mackerel, ay pwede rin. Gayunpaman, madalas kailangan ng suplemento. Ang pinakamabisa ay vitamin D3. Ang karaniwang dosage ay 1,000 hanggang 2,000 IU bawat araw. Inumin ang vitamin D sa umaga kasabay ng pagkain na may kaunting taba o mantika dahil fat-soluble ito. Huwag inumin sa gabi dahil baka makaabala sa melatonin. Nagpa-check na ba kayo ng vitamin D? Curious po akong malaman ang inyong karanasan. Nutrient number 1, iron, ang pampakalma sa malikot na katawan. At narito na tayo sa numero 1. Ito ang kakulangan na madalas hindi napapansin ng mga doktor pagdating sa tulog. Ito ay para sa sinumang nakakaramdam ng matinding kagustuhang igalaw ang binti sa gabi, parang may gumagapang o hindi mapakali sa higaan. Ang kondisyong ito ay madalas na dahilan ng pabalik-balik na paggising at ang ugat ay simpleng kakulangan sa iron o bakal. Ang problemang ito ay may kinalaman sa kondisyong tinatawag na restless leg syndrome, RLS. Sa inyong utak, ang dopamine ay mahalaga para sa maayos na galaw ng kalamnan. Kailangan ng utak ng iron para gumawa ng dopamine. Kapag kulang kayo sa iron o bakal, bumababa ang dopamine lalo na sa gabi. Ito ang nagdudulot ng hindi mapigilang sensasyon sa binti. Kaya kahit akala nyo ay problema ito sa kalamnan, problema pala ito sa utak na dulot ng kakulangan sa nutrisyon. Isang pagsusuri noong 2019 ang nagkumpirma na ang iron deficiency ay ang pinakamahalagang risk factor sa restless leg syndrome. Ang susi ay sukatin hindi lang ang iron sa dugo, kundi pati ang inyong ferritin levels na sumasalamin sa nakaimbak na bakal sa katawan. Maraming tao ang normal ang blood iron pero napakababa ng ferritin. Paano ito aayusin? Una, huwag na huwag iinom ng iron supplement nang walang blood test dahil nakakalason ang sobrang iron. Kung kumpirmadong mababa ang ferritin nyo, kumain ng mga pagkaing mayaman sa iron. May 2 uri heme iron mula sa hayop, gaya ng pulang karne atay at lamang dagat na madaling masipsip, at non-heme iron mula sa halaman, gaya ng monggo kulitis at beans. Para masipsip ang iron mula sa gulay, sabayan ito ng pagkaing may vitamin C. Kung magsusupplement, sundin ang payo ng doktor, pero madalas na inirekomenda ang iron bisglycinate dahil hindi ito nakakatigas ng dumi. Ito ay talagang game changer. Ngayon, alam ko ang iniisip ninyo. Doc Benigno, kung iinom ako ng mga ito, hindi ba sasakit ang tiyan ko o makakaapekto sa gamot ko? Valid po iyan at dapat tayong maging matalino. Narito ang 5 simpleng tuntunin. Numero 1. Laging kausapin ang inyong doktor bago magsimula ng bagong suplemento, lalo na sa iron. Magpa-blood test muna. Numero 2, start low and go slow. Huwag biglain, isa-isa lang ang pagdagdag at pakiramdaman ang katawan. Numero 3, inumin kasabay ng pagkain. Ang minerals gaya ng magnesium at iron ay dapat may kasabay na kain para hindi sumakit ang tiyan. Numero 4, tandaan ang tamang oras. Ang mga pampasiglang bitamina
gaya ng B-complex at vitamin D ay sa umaga. Ang pampakalma gaya ng magnesium ay sa gabi. Numero 5, pumili ng dekalidad na brand. Siguraduhing subok at tested ang bibilhin. Bilang pagtatapos, mga kaibigan, higit pa sa bitamina ang pinag-usapan natin ngayon. Pinag-usapan natin ang pakikinig sa inyong katawan at paggawa ng maliliit pero matalinong hakbang para mabawi ang masarap na tulog na nararapat sa inyo. Huwag tanggapin na dahil matanda na ay bawal na ang masarap na tulog. Bigyan natin ang katawan ng kagamitan para mag-repair. Ang mahalagang aral na nais kong iwan sa inyo, ang kalusugan ay hindi nasusukat sa dami ng gamot na iniinom kundi sa pagbibigay ng tamang nutrisyon na kailangan ng katawan para pagalingin ang sarili nito. Hindi ko hinihiling na baguhin ninyo ang buong buhay ninyo bukas. Pumili lang ng isang nutrient na tumatak sa inyo. Baka yung kwento ni Mang Juan sa vitamin D o baka nakita nyo ang sarili nyo sa restless legs. Pag-usapan nyo iyan ng inyong doktor ngayong linggo. Aling kakulangan sa bitamina ang nagulat kayo ay comment nyo po sa ibaba. At kung nabigyan kayo ng pag-asa ng video na ito, i-type nyo lang ang salitang pag-asa. At syempre mag-subscribe sa channel at i-share ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan para sabay-sabay tayong maging malusog. Ingat po kayo palagi. Naway maging mahimbing ang inyong gabi at maliwanag ang inyong umaga. Magkita-kita po tayo sa susunod